my sponsorship remarks, rather opening remarks. Sa aking mga kapwa mambabatas sa Kongreso, sa ating mga kasama mula sa Development Budget Coordination Committee, at sa ating mga kababayang nakasubaybay sa unang araw ng budget deliberations, magandang umaga po sa ating lahat. We envision the budget for fiscal year 2026 to be centered on the Filipino people, both in terms of one, expenditure priorities, and two, the budget process itself. This is why we fully support the framework laid out by the DBCC, which emphasizes human capital development in crafting the 2026 national budget by prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng Kongreso na ang 6.793 trillion pesos na budget ng ating bansa ay pakikinabangan ng ating mga kababayan. Mararamdaman at makikita po ninyo ito. Mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon at mga classroom, mas maraming dekalidad na mga trabaho, at mas magandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng inyo pong mga produkto sa merkado. Naririnig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon po kayo ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. In response to our people's clamor, and in support of the call of President Ferdinand Marcos Jr. and of Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process, we will enact major reforms. We will abolish the small committee, open the bicameral conference committee proceedings, and institutionalize civil society engagement in the budget process. Our commitment is firm. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng mga Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay mailalaan para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. To our partners in the executive branch, we look forward to working with you in crafting a budget that will be truly responsive to our people's needs and will unlock our country's full potential. To my colleagues in the House, we have a Herculean task in front of us, deliberating on our country's largest budget to date in the midst of implementing critical reforms that will challenge long-standing, decades-long practices. But while doubly arduous, I ask you to please join us on this journey because we are at a critical juncture. The work that we will be doing in the next months alone will be an important determining factor in safeguarding the Filipino people's faith in the budget process and in securing our country's economic future for generations to come. We need to do this for our country. We need to do this for the Filipino people. Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan.